Sa video na ito ay magpapalit tayo ng air filter at saka cabin filter para sa ating Toyota Vios 2017 model. And then para dun sa gustong bumili ng air filter at saka cabin filter, ilalagay ko lang ang description sa video. I-click nyo lang para makabili kayo, no? And by the way, napili ko nga pala ito sa Orange app. And then hindi siya mahal. Kasya-kasya lang, and hindi siya masakit sa bulsa. Ayan, kung makikita nyo mga sir, no? Sa case ko, according sa preventive maintenance, as long as tumakbo na siya ng mga 15,000, kailangan na ng magpalit ng air filter at cabin filter. So every 15,000 yung may recommend ko talaga. So simulan na natin yung pagpapalit. And by the way, hindi pala natin kailangan ng mag-hire ng mekaniko para lang magpalit ng air filter at cabin filter. So kayang-kaya na pong i-DIY ito sa inyong mga bahay. Sundan nyo lang ang video na ito. Let's go. Meron niyang dalawang hook kada gilid. Kailangan nyo lang pong i-unpin yan. Ayan, kapag natanggal nyo na, pwede nyo na pong hugutin yung air filter. Ayan, kailangan nyo lang iangat siya ng bahagya, and then hugutin nyo na yung lumang air filter. Ayan, kung makikita nyo, nahugot ko na yung air filter natin, and then meron na talaga siyang dumi, kumbaga. So kailangan na natin itong palitan mga sir. And then ilagay na natin yung bagong bili natin na air filter. Ayan, napakadali niya din yung ilagay. Kung paano siya tinanggal, ganoon din yung pagkakalagay natin. Ayan, so napakadali lang mga sir. Hindi na kailangan na mag-hire pa kayo ng mekaniko. Kaya-kaya nyo na yan sa bahay. Ayan. Sa air filter naman kasi, kapag madumi yung air filter, ito yung nagbibigay o nagko-contribute ng malakas sa gasolina. Mababa ang hatak ng sasakyan at maaaring magkaroon ng maitim na usok o hindi magandang performance ng makina. Susunod namang gagawin natin is kailangan nating magpalit ng cabin filter. So napakadali lang mga sir, no? Punta kayo sa loob ng iyong kotse, doon kayo sa may passenger side. Sa passenger side, makikita nyo rin yung parang glove compartment. So kailangan nyo yung tanggalin mga sir. Madali na yung tanggalin. Sundan nyo lang tong video na to. By the way, pakita ko lang yung nabili natin na cabin filter mga sir. Ayan, so ang type nga palang nabili natin is parang itong charcoal type na cabin filter. Meron siyang dalawang mga sir, yung standard at saka itong charcoal. Mas pinili ko itong charcoal mga sir kasi alam niyo naman kapag naka-charcoal yung isang bagay, mas ma-absorb niya yung mga dumi. Kumbaga, ayan, kung makikita nyo. Tanggal na natin yung glove compartment, pasok tayo sa loob. Makikita nyo dyan parang meron siyang para cover. So ang gagawin nyo lang po dyan, kailangan nyo pong tanggalin yan. May may sign na up. So kailangan nyo lang iangat yan, and then makita nyo na yung cabin filter. Napakadali lang mga sir, no? At kung makikita nyo, tinanggal natin itong cabin filter, and talaga meron na siyang mga dumi. Signs na puno na siya ng dumi. And so kailangan na natin ng palitan. So ito yung papalit natin. Yung sabi ko kanina, yung charcoal type na cabin filter. So napakadali lang mga sir, no? Kailangan nyo lang siyang ilagay sa loob. Ayan. And then ibalik nyo lang yung cover niya. Kung paano siya tinanggal, ganoon din ang pagkabalik nyo. Tapos ay ibalik na natin yung glove compartment. Ayan, kung paano nyo siya tinanggal, ganoon din ang pagkakabalik natin. Ayan, napakadali lang talaga mga sir. Ayan, so natapos na tayo magpalit ng air filter at cabin filter. Tandaan lang nyo mga sir na every 15,000 kailangan na nating isabay ang pagkapalit ng air filter at cabin filter. Hopefully meron kayong natutunan sa vlog natin, and kita-kits sa susunod na content natin. Ride safe sa ating lahat.